Morning. Morning! Pakibati ang inyong katabi. Tumingin sa katabi. Ako'y natutuwa na magkasama tayo. Amen? Okay. Nasa kalagitnaan po tayo ng Nobyembre. At sa pagpapatuloy ko ng ating tema for this month, Honor God with Worship and Thanksgiving. Ito po pumapaikot. Isang buwan na lang, Disyembre na. Naka-prepare na ba kayo? Wala pa? Wala pa ako sinasabi ko kung i-prepare niyo. Wala. Nasa sa inyo na yun kung ano i-prepare niyo. Looking back, mula noong January, nandun yung pag-agam-agam natin. No? Pagpatak ng January 1, 2025, anong mangyayari sa taong 2025? But praise God, nasa Nobyembre na po tayo. Amen? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is faithful. All the And time. all the time. God is faithful. Amen. The unshakable life, worship rooted in gratitude. Ito po ang ating magat na mensahe ngayon. The unshakable life. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, marami na pong pagbabago. Na dati, lalo na po yung mga batang 80s, gaway-gaway, baka may 70s pa. Mga 90s, yan, nakaka-relate yung mga ano natin, no? Mga Gen Z ngayon, meron ba? O millennial na lang? Maraming nagbago. Nasa linya ninyo na ba yung panahon namin ganito eh? Sino nakalinya na na gano'n? Yung panahon namin, ganito kami mag-aral eh, hindi ganyan. Ganito kami magluto eh, alam niyo ba? May gano'n, no? Pero sa pagbabago ng panahon, 2025 na, marami na pong mangyayari at patuloy na nagbabago in terms sa ating moral foundations. Nag-shaking na po yung moral paniniwala natin. Minsan, palala na ng palala na sa tingin natin tama. Diba? Pangalaw po na yan, hanggat wala kang tinatapakang tao, okay lang yan. Sounds good! Pero kung tingnan nyo sa Biblikan, hindi po yun. So, si Satan medyo nagtutwist ang moral niya. Nag-shaking na tayo. Sa pagrespeto, sabi, honoring God. No? Loyalty. Pawala na pawala. Loyalty. Pwede sa pag-asawa, sa mag-asawa, shaking na yan. Yung pinaka-core values, kung paano tayo, at saka fairness. Kasi more on, nagiging makasarili na tayo. Pag hindi tayo nakikinabang, nagagalit. Pag wala kang pakinabang, walang pakialam. Nagiging selfish na tayo. So in terms sa morally, sa standard natin ngayon, nag-shaking na. Next, ito, bagong-bago. In terms sa politically speaking, nag-shaking na rin po tayo. At minsan na galit kayo at napapashare pa kayo ng inyong saloobin. Sa sobrang ano niyo yung nararamdaman niyo in terms sa politics, sinishare niyo kung ano yung inyong hinanakit sa buhay. Lalo na kapag ang pinag-usapan yung buwis na pinaghirapan mo sila, panghuway-huway lang. Tapos makita mo, ang pinag-uusapan natin dito ay billion, trillion. Samantalang ang sahod natin, hindi pa makaabot ng 2 linggo, ubus na. So, unfair talaga. Pero that's the reality. Nasa Bible din yan. Na? May bago na. Dumating na si Saldico. Meron na, biglang lumitaw. Pero hindi nga lang person. So, shifting din natin politics. Maniwala tayo hindi, kahit hindi natin sila kilala, hindi natin sila nakita in person, apektado tayo. At sa pagkakataon ito,
ang daming maibigay natin ang prayer natin para sa ating bansa. Next, marami rin tayong nababalitaan about sa ating mental illness, emotionally shaky. Hindi mo maintindihan bakit yung nararamdaman mo hindi mo ma-explain. Pwedeng anxiety disorder, pwedeng bipolar disorder, depression. Hindi siya biro. Very critical yung ganitong ano. So, isa po sa pag-famous, no? Pag-famous na anak, talagang ma-headline, no? So, hindi po to sa isang tao dumadaan talaga sa emotional shaking. Lalo na kapag nakakadanas tayo ng pagsubok sa buhay. And lastly, apektado po ang ating spiritual. Nakaka-experience po tayo next po, spiritual shaking. Sa ating buhay, nakakaranas po tayo ng feeling mo, hindi mo feel magbasa ng Bible. Isang araw, pag ayaw ko magbasa ng Bible, ayaw ko mag-pray, ayaw ko na magpunta sa church. Parang kasalanan paligat na pumunta ka pa sa church. Kasi, nagkakaroon tayo ng investment base sa ating feeling. Ang pagbabasa ng Bible ay hindi depende sa feeling. Hindi po yan depende kung gusto mo lang. Kahit anong mangyari sa nararanasan mo, kailangan mo magbasa at mag-pray. Kasi kung hindi mo yun gagawin everyday, magkakaroon talaga ng shaking. Kasi ang pinaka-foundation natin, Word of God talaga eh. Amen. Kahit balik-baliktarin mo, Word of God, babalik tayo doon. Kaya kapag naramdaman mo na parang wala akong gana, mag-pray ka, Lord, wala akong gana pero bigyan mo ako ng desire na bumangon pa rin ako at magbasa ng iyong salita. So, ang ating verse ay makikita sa Hebrews chapter 12, verse 28 to 29. Nilagay ko po both English and Filipino kasi dalawa ang gagamitin ko mamaya. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Dinerecho ko na yung last verse sa 29. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay na ang ating Diyos ay apoy na tumutuko. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong mensahe. Banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa amin. Kayo po ang pumagitna at kayo po ang patuloy na manguna. Open our hearts, our minds, Banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ito pong mensahe na ito ay may buhay po namin sa aming pang-araw-araw. We trust to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Background check tayo. Ang Hebrews po, ang book ng Hebrews, ay nasa unknown pa yan na writer. Pinagtatalunan pa kung si Paul ba, Barnabas ba, o si Luke ang sumulat niyan. Pero ang one thing for sure, ang Hebrews ay sinulat para sa mga Jewish believers, mga Hudyo, na gustong bumalik sa dati nilang reliyon, ang Judaism. Dahil nakakaranas ang mga Hudyo ng mga persecution, discouragement, and the longing for visible religious security. Kasi kapag ang pinabibilangan mong simbahan, hindi ka nakakaranas ng security, parang ayaw ko na dyan. Wala naman akong nakukuha dyan sa simbahan. Ako na lang lagi ang nagbibigay. Pag may ganun na impact, meron na spiritual shaking yan nangyayari. Kasi
Hindi na nila kayang tingnan kung ano yung katotohanan diyan. Nakikita na lang, tumitingnan lang sila kung ano yung nakikita ng ating mata. The writer reminds them that Christ is greater than angels, Moses, priesthood, sacrifices, and covenant. Basahin ang buong Hebrews, makikita natin ang comparison ng worldly at hindi. So may dalawang, sa chapter 12, kinumpare yung dalawang mountains dyan, yung Mount Sinai at saka Mount Zion. Sa Mount Sinai, panahon din ng Moses, talks about the shaking world, yung makamundong pagnanasa. Symbolic of law, fear, judgment, and distance from God. Ibig sabihin, maliligtas ka sa ipamamagitan ng gawa mo. Maliligtas ka kapag sumunod ka sa batas. Maliligtas ka kapag may pagkatakot ka at pag nahuli, mayroong judgment sa iyo. Ha? So, at hindi mo alam kung gaano ka ka-close sa Panginoon. Depende sa alay. Kung napatawad ka na ba o hindi. Meaning to say, hindi mo sure ang kaligtasan mo. Malayo yung feeling. Binanggit dito ang Mount Zion, ito naman yung tukoy na unshakable. Dito na yung panahon ni Jesus Christ. It's symbolic of grace. Grasya ng Panginoon. Salvation, kaligtasan, and Christ's kingdom. Ang maganda pa nito, it talks about the nearness of God. Yung magandang relasyon, yung merong ugnayan, malapit. Sa verse 8, pagdating sa verse 8 ng 12, it is a response statement. Ito na yung, nakuha mo na yung grasya, yung salvation, yung kaharian ng Panginoon. At pagkalapit sa Panginoon, ito na yung dapat natin gawin. Since we have received a permanent, eternal, unshakable kingdom, our lives must reflect worship, rooted in gratitude. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. Kung sa mababaw na idea, utang na loob. Niligtas tayo, may utang na loob tayo sa Kanya. Kaya tayo ay mag-worship sa Kanya. Pero deeper yun sa Panginoon, hindi lang siya utang na loob. Ito po ay pasasalamat mo sa Panginoon dahil alam mo kung saan ka mapupunta balang araw. Unshakable kingdom. Meron tayong tatlong puntos na pag-aaralan. Number 1, the kingdom of God is unshakable. Number 2, the unshakable life rooted in gratitude-based worship. Number 3, our expression is the reverence and awe should be the attitude of true worship. Point number 1, the kingdom of God is unshakable. Cannot be disturbed, destroyed, or dethroned. Hindi magbabago. Sabihin nyo nga, hindi magbabago. Ang husband nyo, pag nag-promise, pwedeng mabalik. Totoo. Kasi depende sa circumstances. Bigla siyang nadapa, hindi nakatayo, makakalabas kayo? Hindi. Biglang naubos yung budget, makakalabas kayo? Hindi. Kaya nga, every time mag-promise tayo, laging sa dulo, God willing. Kasi hindi natin hawak ang Diyos. Hindi natin hawak kung anong mangyayari sa atin. Kaya kung luluobin ng Panginoon, bukas, lalabas tayo. Para yung kausap mo, hindi magdamdam na hindi natuloy. Mahirap kasi, promise, ay, nagpaganda ng misis. Yung pala, ang sakit mo. Pero kung sasabihin mo, love, punta tayo sa, gagawin bukas. Pero kung hindi, huwag ka muna kumasa. So, meron talagang gagawin sa dulo. And that is Bible based. Huwag ka magsabi ng text man, mamatay man, swear to God. That's a no-no. Always say, kung luluobin ng Panginoon.
Therefore, sabi doon sa unang praise. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Ibig sabihin, na-receive mo na si Jesus Christ. Amen? Lahat po ba tayo ngayon, klaro na na-receive si Jesus Christ? Amen. Sino ngayon ang hindi pa, may doubt pa? Kung meron siyang Jesus Christ sa buhay niya, mag-usap tayo. Kasi pag hindi ka pa klaro at medyo hindi ka pa sure kung ligtas ka, hindi mo pa ito mauunawaan. Kailangan meron ka ng authority sa iyong sarili. I already accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I already received the kingdom of God. Sure ka, 100%. Dahil response mo na ito eh. Sure ka na eh. Ito na yung response mo sa kabutihan ng Panginoon. So the kingdom here refers to God's reign through Jesus Christ. Eternal and indestructible. This kingdom is not something we build, it's something we receive by grace. Kaya walang magyayabang na siya ay mabuti, magaling, lahat by God's grace lang. Amen? Amen. Confident yet humble. Nakuha niyo po? Pwede po tayo maging confident pero may humility pa rin sa Panginoon. The kingdom of God is uncreated and eternal. Next po. Hindi po yan kinreate. No? Walang simula at walang wakas. Sigat nandiyan na. That is eternal. Sa Daniel chapter 7 verse 14, sabi dito, binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. We're talking about the eternal kingdom of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, unang ilagay sa utak, yung nangyayari sa buhay mo, yan ay testing lang. Amen. Kasi ang Word ni God, paniwalaan mo, hindi yan magbabago. Amen? Amen. Ang buhay ng isang tao na may Kristiyano, dapat unshakable din. Amen. The kingdom of God is unshakable. Meron na tayong Jesus Christ at sa atin na ang kaharian, nandun na rin tayo. It should be ruled by Christ, not human system. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa reliyon. Hello? Klaro tayo? Amen. Meron tayong denomination, yes. Pero hindi po yun ang makakaligtas sa atin. Amen. Our faith alone in Jesus Christ, yun lamang po ang tanging paraan para maligtas tayo kapag tayo ay natiko sa buhay na to. At tingnan niyo po ha, pag nawala ang isang Kristiyano, nagbubunyi pa ang totoong nakakakilala kay Kristo. Amen. Kasi alam niya kung saan mapupunta ang kaluluwa ng kanya sa buhay. Yes? Amen? Amen. Parang ayaw niyo. Amen. So, ang pananampalataya mo, not ruled by the human system. Meron tayong organization, pero ang kingdom ni God, walang makakakontrol kung anong mangyayari. Siya mismo yun. Because He is sovereign na eh. Kaya hindi kaya. No? Unaffected by world events. May lindol, Luzon, Visayas, Mindanao. May baha, Luzon, Visayas, Mindanao. Si God pa rin ang siya pa rin yan. Kahit anong mangyari, magunaw na ang mundo, si God hindi magbabago. Kaya walang choice. Maniwala ka at magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Wala ka eh. Talo ka kapag hindi ka sumunod. Talo ka kapag umayaw ka sa Kanya. Kasi wala kang ligtas
Doon talaga punta natin. Everything else, wealth, relationships, status, plans, institution, career, comfort, can be shaken. Pwede yan. Nag-away kayo mag-asawa, naghiwalay, isang linggo, nagbalik ulit. Hindi nag-imikan. Status mo, gusto mo maging mataas yung ranggo mo. Eh pag siniraan ka, nawala. Na-shaky ka na, parang gusto mo ng ano. Ngayon, ikaw ay dating with honors, biglang nawala ka. Parang katapusan na ng buhay mo. Kung halimbawa naman ikaw ay nabigo sa pag-ibig, parang katapusan na ng mundo. Huwag mo kalimutan, if you have Jesus Christ and His kingdom, nasa puso mo, you need to remember na lahat yan ay pagsubok lang. Di ba? Magalak kayo kung kayo ay nakakaranas ng pagsubok dahil ang iyong pananampalataya ay magiging matatag. That's, kung titingnan nyo sa perspective ng isang tao, mahirap yun. Kaya nga, by God's grace lang. By God's grace mo lang na makakayanan ito. So in our application, no matter what, next po, no matter what shakes, you stand firm in Christ. Maraming lindol man yan, marami man yung ano sa pag-iisip mo, huwag mong kalimutan na mahal ka ng Panginoong Yesus. Amen. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Kapag ikaw ay nakatayo, ang foundation mo ay kay Jesus Christ, ikaw ay magiging matatag. You stand firm in Christ's kingdom, the solid ground in a trembling world. Live with confidence. Hindi po lahat ng tao gusto ka. Hindi po lahat ng tao gusto kang lapitan. Pero kung alam mo kung sino yung nag-ahari sa buhay mo, hindi ka matitinag. Dahil alam mo na si Kristo ang iyong Panginoon. Kasi pwede mawala lahat eh. Pwede ma-shake. Pwede talaga. Pwede mawala yung pera mo. Pwede kang magkasakit. Pwede kang... Lahat pwede. Para matesting yung pananampalataya. That's the reality of life. Ang kagandahan lang by God's grace bilang isang Kristiyano, meron kang foundation kay Jesus Christ. Yun lang ang kagandahan mo. You belong to what will last forever. Amen? Amen. Yun palang ma-amaze ka na. At sasabihin mo, Lord, thank you sa 2025 ng ups and downs. Kasi nagiging hakaran. Huwag mong tingnan ka sa negative, ang negative sa buhay mo. Hello? Kaya ka nata-down kasi nag-focus ka sa bagay na hindi maganda. Hindi mo nakita kung gaano ka blessed while enduring yung pain na yun that time. Hindi mo nakita kasi nakafocus ka yung mga bagay na wala ka. Hindi mo na-realize yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa iyo during that time na in-endure mo ang pain mo. So, ma-realize mo, Lord, dapat pala hindi talaga ako maging unshakable. Pangalawang puntos, the unshakable life rooted in gratitude-based worship. Ang buhay na kay Kristo, dapat nakatanim tayo sa pasasalamat in worship natin. It talks about the service, the lifestyle, the devotion that pleasing to God. You ask ourselves, tingnan natin, tanongin natin, tayo ba ay yung buhay natin, tinanggap na natin si Jesus Christ, nakarooted ba sa pasasalamat sa Panginoon kaya willing kang mag-serve sa Panginoon? Nagpapasalamat ka ba sa Panginoon kaya yung lifestyle mo iba na sa dati? Nagpapasalamat ka sa Panginoon kaya yung devotion mo everyday lalo kang nagde-desire na mas makilala ka. Mas makilala natin Panginoon. At sa by God's grace, ang buhay pa natin ay nakakalugod sa Panginoon. Tingnan natin. O gusto mo lang, Christian lang ako, pero wag mo akong pakialaman sa buhay ko. O ha? Meron ganun eh. May ganun. Nandun pa ba tayo? O unti-unti na tayo. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya, by gratitude, I will worship you. Mahal kita, Panginoon.
Nandun na tayo. Sabi sa another phrase, let us be thankful. The Greek phrase literally means, let us hold on to grace. Panghawakan mo yung biyaya na binigay sa'yo. Hawakan mo, wag mong bitawan. Gratitude is not just saying thank you. It is living aware of grace every day. Every day, ang gratitude. Gratitude recognize that everything we have is a gift from God, not our own doing. Magaling ka sa trabaho mo, Lord, thank you for the gift ng talent sa akin. Magaling ka sa school, Lord, thank you for the wisdom. Magaling ka sa iyong field, Lord, thank you. May blessing ka, Lord, thank you. Ikaw yun. Hindi ka magsabi ng, ang galing ko, bahala, ako yun. Nagiging self-centered ka na kapatid, ang heart natin, guard our hearts, kasi doon ka nagmamayabang na. Doon na lumalaki ang ulo mo. Doon na ayaw mong pagsabihan. Doon ka na ayaw mong ituwid yung mali mo, kasi feeling mo, napakagaling mo na. Remember, gratitude, always remember, every day is a gift from God. And what we are doing sa everyday na yun, yun po yung way natin to honor God, to worship God. A grateful heart is like a deep roots of a tree. Next po. Yung mapagpasalamat na puso is like a deep root of a tree. Storms may come, but the tree stands because its roots go deep. Mga kapatid, ang buhay natin, ups and downs, shaky talaga yan. Kapag ikaw rooted sa Word ni God, babalikan mo talaga ang pangako ng Panginoon. Amen. Totoo yan. When gratitude is your root, worship becomes your fruit. Kahit ikaw nasasaktan, nag-worship ka pa rin sa Panginoon. Kahit down na down ka pa rin, you are thanking God pa rin sa buhay mo. Kasi hindi mo nakikita na ito po ay pagsubok lang sa'yo. Hindi mo siya nakikita na inaano ka ng Panginoon, kundi talagang hinahasa ang iyong pananampalataya. Gratitude, mga kapatid. Minsan nakakalimutan natin yung gratitude. Kasi nagiging normal na lang sa atin. Kagaya lang nila sa, John 3:16, normal na lang eh. Parang nagiging na lang, alam ko yan. Yun na lang. Pero yung bigat, yung pag-worship, pagpapasalamat sa Panginoon, napakabigat niyan. Yan yung dahilan ng ating pag-gising sa umaga. Kanino ka bumabangon? Okay? The steadfast faith during shaking. Ang pananampalataya natin during shaking, doon lalo tayo magiging matatag. Life will shake, mga kapatid. Sino dito ang nagsishake financially? Lord, financially. Sino nagsishake dito na may problem sa family? Lord, talaga yung asawa. Ipag-pray mo lang. Huwag mo nagsabayan. Kristyano ka din. Tuloy mo lang. Lord, sana makakilala siya talaga ng totoo sa iyo. Yun talaga. Wala talaga walayin ko na. Huwag na. Pag-pray mo na lang mga walang imposible sa Panginoon. Help! Help! Halos isang buwan na akong help. Nung gumaling-galing ako, nagkasakit si Jeba. Pagkatapos si Jeba, bumalik sa akin. Isang buwan talaga na October. Tapos okay na ako. Biglang pagpasok ko dito, inubo ako. Okay na ako. Bigla akong inubo. Pero, unshakable. Relationships. Nag-away ng boyfriend-girlfriend. Daway lahat.
Pati yung kapatid ko na kumakain, huwag ka kumain yan! Dahil lang doon sa nag-away kayo ng boyfriend, girlfriend mo, kaya nakita ko lang ng pagnanay mo na. Huwag ka na, hindi ka nagugas! Pati paghugas at pagtupik, nakita na. Tama ka. Nagsishake, damay lahat. Emotions. Ako. Ang emotions, pag may nangyari, drama yan lahat. Labasan na lahat. Kaysa pagkagulo. Nung hindi ka nakita, lalo na galit. Nung nagpakita ka, mas nagalit. Kaya hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. Sa karir mo, anong pangarap mo sa buhay? Pag-aaral mo, bilang may bahay, bilang asawa, pwede yan mag-shake. O pagkatapos, ano gagawin? Pero tandaan natin mga kapatid, balikan natin ang word of God. My foundation is in Christ, not in any circumstances. Kapag mabuti, magpe-praise ka. Kapag hindi mabuti nangyari sa iyo, magpe-praise ka pa rin sa Panginoon. Ano mang mangyari, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Because God is sovereign God. He is in complete control of everything. Kailangan mag-trust ka sa Kanya. Amen? Amen. Next po. Ito po yung pangyayari sa akin this past few months. Sabi ko nga, nakikita ko na every time may tema si pastor na binibigay, naghahanda na ako kung paano ko, kasi pinapa-experience mo na talaga sa akin yung aking mensahe bago napunta sa inyo. Totoo yan. Every time I make the sermon, bago ko ibigay sa inyo, na-experience ko muna. That's the reality. Kaya, Lord, ano ba ang gusto mong ituro sa akin? Yan ang panalangin ko. Every time na mayroong pagsubok akong nararanasan, ang tanong ko lagi sa prayer, Lord, anong gusto mo? Matutunan ko sa pangyayari. Okay, dalawa sa pamilya namin ang wala na. Way back 2012, ang tatay ko yung nawala. Nandun pa ako sa burning bush that time. Kinabukasan, Friday ng gabi, tumawag, si nanay pa ang nakasagot, wala na yung tatay ko. Hindi alam pa ang sabihin sa akin. Kinabukasan, general meeting, ay orientation, kasi pasukan yun, June. Orientation, tapos kami pa yung kakanta ng worship. Kasi meron, sa meeting, mayroong service pa eh. At ang kanta, thank you Lord, I come before you today. Imagine mo yan. Pasalamat ako 2012, Christian na ako. Kasi kung hindi, baka nag-awawa! Ito. I praise God kasi alam ko na yung mangyayari kapag namatay ang isang tao. Alam ko na mangyayari sa kaluluwa ng isang tao. Alam ko na. At nagpapasalamat ako doon. Kasi nung namatay ang tatay ko 2012, Kristiyano na. 13 years later, noong October 28, yung panganay, naalala niyo, 2 weeks ago, sinabi ko, pagpunta ko dito, naalala niyo po yun, hindi niyo naalala. Pero paalala ko na kumatos, naalala niyo, na high blood, tapos kumatos. Pagpunta ko lang sa linggo yun. So habang nagpe-pray sa mga pastor, yun yung mga moments ng aking buhay. So, pagdating doon, October 27, MWF lang pwedeng magdalaw sa ICU. So, noong October 27, pinuntahan namin doon sa hospital. Salamat kina Perry sa pagtuloy niya. Hindi ko alam yung hospital na yun. So, pinuntahan namin, sinipure ko lang na
makatanggap siya kay Jesus Christ. Kasi hindi na ako, nung sinabi na ako matos, ang una ko nasisig ba? Yun ka agad eh. Mga kapatid, kapag Kristiyano ka na, hindi ka na umiyak agad eh. Tatanungin mo ba, save ba siya pag siya namatay? Yun ka agad ang concern. Pag Kristiyano ka, hindi ka magtitipis sa mga hindi. Ang first concern mo, tinanggap niya ba si Jesus Christ bago siya malagutan ng hininga? That is the very basic ng isang Kristiyano. Si Lord na nakakaalam kasi kinausap ko siya. Ito mas malala, no? 15 minutes lang ako sa ICU. Imagine yung may inag-aalangan ako kasi may ubusin kong pa ako. So, pinatanggap ko siya, binubulungan ko siya, tapos ang lakas ng ano niya, kasi umiyak na rin ako eh. Tapos malakas na rin yung ano niya, yung gano'n. Tapos pagkatapos ng pag-usap namin, biglang may tumulo na luha sa kanya. Ay ko, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na talaga ang bahala. So that's it, 15 minutes. Yung haba ng biyahe namin, 15 minutes lang yun. No, October 27. October 28, umuwi kami ni October 28. I'm preparing sa graduation PGR. Alam niyo yung emotion? Ups and down. Roller coaster. Unshakable o shakeable? Kaya makaranas ng ganon. Anong emosyon yung mararamdaman ninyo? Kaya, October 28 ng gabi, alas 9 ng gabi, nagsabi, napatay ng ate ko. I was preparing, naglalaba pa nga ako. Kasi kinabukasan, graduation PGR. So, mixed emotion. Gusto kong umiyak, pero hindi ko magawa. Why? Kasi may upod siya kasi kung ako hindi ako makahinga pag sobrang iyak. Kaya, minimal lang. Okay. Kaya sabi ko, salamat din may upod pala si Puna ko kasi hindi ako makapagulgul. Kasi nag-uuhug na sa ano? Naka-face mask man. Eh, nag-iyak na ako. Hindi na ako makahinga kasi nandito na yung ano. In short, yung sakit ko na yun, pinapasalamat ko pa sa Panginoon. Lord, kung wala siguro akong upusipon, baka nag-ano ako. Pero ngayon, gano'n lang ako. Tahimik na, kaya hindi ako makahinga. Ako rin tawawa. So, October 29, masaya. Pero, may bigating. Kaya niya? Kasi graduation. Pagkatapos, during graduation, ang iniisip ko, paano ako makakuha ng ticket papunta ang mga kapatid ko. Saan ako kukuha ng pera? Habang nagka-graduation, imagine mo na. Unshakable? Shakeable. But praise God, meron ginamit ang Panginoon para magpahiram sa akin papunta ng ticket. Hindi sila makaalis kaagad ng 30, 31, sobrang mahal, 6,000 isa. Papunta pa lang. So, kaya sila ay nakapunta ng November 2. Nung linggo. Kaya nung wala, sinundo ko sila sa airport. Paalam ang kapasok. Pero that time, umattend pa ako ng baptism. Kasi nagtatalo yung isip ko. Pupunta sa baptism. Nakuha niyo yung senaryo? Pero ang word ni God bumabalik sa akin. Hayaan niyo yung patay ang Nakuha niyo? Bumalik yun sa akin. Kaya Lord, itutuloy ko. Mag-oo ako sa baptism. Kasi rejoicing yan. Makatagpo sila sa Panginoon. Buhay pa yan. Ang patay talaga kahit ano pa nanangin, wala na yan. Yun talaga ang katotohanan. Kaya mahalaga, bago ka mamatay, isecure mo kung saan ka mapunta. Kasi pag namatay ka, hindi na pwede ka mapunta sa langit kahit anong padasal sa'yo. Amen. Amen. Kaya mas pinili ko pumunta sa baptism. Because I keep rejoicing sa mga kapatiran na tinanggap ang Panginoon. That's it. Can you imagine, kung titingnan ko lang in my own strength, hindi ko kaya.
Yung ganung pagsubok, hindi ko kaya. But thankful ako, Lord, binigyan mo ako ng isang gift. Ang faith. Faith is a spiritual gift from the Lord. At yung word ni God ang nagbibigay sa akin ng comfort sa kabila ng pagsubok. So last November 5, hinatid na sa huling hantungan si ang ate ko. It takes opportunity rin na magkaroon kami ng reunion ng mga kapatid. Pero painful naman. Nag-reunion na kami, wala na yung isa. Sometimes ganun, no? Kaya kung may pagkakataon kayong mag-reunion kayo. Pero ang layo kasi ng Palawan ba? Kaya ako na lang tagapunta talaga doon kay ako. Pero i-secure nyo lang talaga yung isa pa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, walang pasok nung Martes, Lunes, Martes, nakapahinga ako. Kahit gumagawa ko ng reels, nakapahinga. Bago lang gumagawa ng reels. Napahinga nga, pero naghapit naman ng reels. Pero titignan mo, in times of shakable moment na to, nakuha ko pa rin ang peace at comfort ng Panginoon. Amen. Hindi ka titingin sa bagay. Lord, bakit nangyari? Because you know God is sovereign God. Hindi mo maka-question ng Panginoon bakit mo kinuha yung kapatid ko. Hanggang doon lang yung plano ng Panginoon. Hindi mo yun maka-question. Same din sa mga kapatid. Yung nangyari sa inyo. Ano mangyari? Bakit nangyari? Lord, anong ituro mo sa akin? Bakit ko namanasan ko? Yun ang tanongin mo sa prayer mo. Lord, tulungan mo ako na malagpasan ito. Huwag mong tingnan, bakit ganito? Bakit? No. Kasi doon ka magiging kapatid. Huwag kang maging negative. Huwag kang maging negative. Kung alam mo kung sino si God sa buhay mo, you know how to handle everything. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Isa po sa sa atin ang Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 4. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Basa ka agad ako yan. And it gives me comfort. Mga kapatid, kapag naging shifting na ang buhay natin, balitan mo ang word ni God. Doon kikilos ang banal na espiritu kung paano ka bibigyan ng comfort. I tell you, totoo yan. Totoo yan. Kahit walang pakialam ang mga tao na kapaligid sa iyo, the Lord gives you comfort na siya lang ang tunay na makapagbibigay ng peace sa puso mo. Amen. Totoo. Kaya salamat din po sa mga taong nagbigay po ng tulong financially, prayer. Thank you so much po. Thank God, next po, not only for what He gives, but for who He is. Hindi ka magpapasalamat dahil marami kang blessing everyday. Pag hindi na blessing na tanggap mo, i-question mo na si God. Magpasalamat ka everyday kung sino siya sa buhay mo. God is self-existing, eternal, unchanging, self-sufficient, sovereign God, all-powerful God, all-knowing God, always present, wise, holy, good, merciful, gracious, loving, and just. Pag alam mo ang karakter ni God, alam mo kung paano gamitin sa oras na nag-check ang buhay mo. That is the formula. I tell you mga kapatid, kasi yan ang naranasan ko for almost 1.5 months ng buhay ko. Kaya nga bago ako nag-stand sa inyong totoo, living testimony yan. Start every prayer with worshiping and thanksgiving.
and it stabilizes your spirit. Nagsishake ang buhay mo? Mag-worship ka sa Panginoon, kumanta ka, umiiyak ka, kantahan mo ang Panginoon. Makakaalwan yun sa nararamdaman mo. Totoo yan. When you feel shaken, shift your focus from what's missing to what's unshakable. Huwag mo tingnan yung mga bagay na wala ka. Tingnan mo kung gaano kalaki ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Lagi mo titingnan kung gaano makabilis ng Panginoon sa kabila ng pagkukulang na meron ka. Kung hanggang ngayon natitingnan mo yung mga bagay na wala ka, kawawa ka. Hindi mo nararanasan ang biyaya ng Panginoon. Kasi everyday is a blessing. Na kung ano ang kailangan mo everyday, pinupunan nyo ng Panginoon. Hindi mo lang nakikita at appreciate. Kasi ang gusto mong mangyari, yung gusto mo sa sarili mo. Hindi yung plano talaga. Surrender everything sa Panginoon para magkaroon ka ng peace at comfort. Worship is our response to grace. Nakuha natin yung grasya? Pag worship, nakatanggap ka ng salvation, worship Him. Meron ka ng tatak, kingdom citizenship, anak ka na ng Diyos, worship Him. Nagkaroon ka na ng inheritance, kayamanan mo, mayaman ka pa, may mansion ka pa doon, worship Him. Knowing your identity in Christ, worship Him. Minsan nakakalimutan natin yung identity. At yan ang lagi kong iniisip lagi. Dalawang paraan lang ang lagi niyong tatandaan. Sino si God sa buhay mo? At sino ka sa harapan ng Panginoon? That is very important. Huwag niyong kalimutan, kapatid. Who God is and what are our identity sa presensya ng Panginoon. We are chosen. We are loved, redeemed, forgiven, child of God, treasured, protected, empowered, unique, and created in purpose for a purpose. Huwag mong kalimutan yan, kapatid. Para pag dumating ang shakeable ng buhay mo, balikan mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Vertical pa rin ang panlaban natin, kapatid. Walang iba. Gratitude is not secondary. It is the core to worship. Magpasalamat tayo. Lagi na lang kayo magpasalamat kapag may pera. Eh, paano kung wala pera? Pag may ulam, nakapunta kayo sa mall, pasalamat. Eh, paano kung wala pang mall? Gratitude is the core to worship. Amen? Amen. Point number 3. Our expression is the reverence and awe. The attitude of true worship, meaning to say with humility, holy, fear, deep respect. Sabi sa another praise, and so, worship God acceptably with reverence and awe. Next po. The word latriumen means to serve or worship. Pag sinabi po na reverence, to serve, respect sa kabutihan ng Panginoon. To serve or worship is not limited to church, but describes a life lived for God's glory. Ang buhay mo ba, kapatid, kaya-aya kalugod-lugod sa Panginoon? By God's grace na iiwasan. Amen? Walang nagpo. Amen. Yun. Amen. So, ang ating pag-serve at pag-worship, hindi po limited lang dito sa church. Paglabas, bahala na kayo, normal ako. Estudyante ako, normal ako, pakialam ko, ito gagawin ko. Nagtatrabaho ako, ito yung gagawin ko. Pagbalik, okay, Padre, hallelujah, pagdating dito. Paglabas na naman, ganun ulit. Hindi! It describes a life lived for God's glory, and that is our purpose. Ang buhay natin is to glorify God sa buhay natin. Ang tanong, nakapag-glorify ka ba o masyado kang makasarili? Lagi na lang ikaw ng ikaw. Gusto mo ikaw ng talaga, ayaw mo magbigay. Gusto mo na lang ikaw ng ikaw. Reverence, means holy respect. O, Dios means being amazed by God's greatness. Is it amazing? True worship is not casual. It's grateful, humble, holy fear, and deep respect.
yung respeto. Maunawaan natin ang pasalamat at pagiging may kababaang loob sa presensya ng Panginoon. Huwag mong itaas ang sarili mo. Kapatid, itaas mo si God sa buhay mo. Si Lord ang may taas, mag-glorify sa buhay mo. Naging with honors ka, Lord, ikaw ang mag-glorify. Salamat. Gratitude. Mag-worship mo si God kapag magpapasalamat. Well, next. When you stand at the edge of the ocean or look at the stars, you feel small, yet secure. Kapag ikaw ay nakita mo nilalait, nanliliit ka, pero alam mong secure ka sa Panginoon, ayun na ka. Kasi ang iyong worth, ang iyong pagiging kahalagahan ng buhay mo ay hindi nakabase sa tao na nag-aaspemen. Amen. Amen. Talaga. Kapag nakatutok ka sa man-pleasing, gagano'n ka. Magtutok ka kung paano ang Panginoon ang maging kalugod-lugod sa iyo. Mag-glorify ka. Ay, marami akong kaibigan. O, pag marami kang kaibigan, mabait ako. Ikaw na naman ang naitaas. Gamitin mo yung mga kaibigan mo to glorify God. Sharean mo. Marami kang kaibigan, hindi naman nakakilala kay Jesus. Pagka 2 years, pagka 2 months, wala, tama ka na kami. Kung ano yung ginagawa niya. Worship that pleases God is not about performance, but attitude. It's not about performance, it's attitude. A heart bowed in awe and gratitude. Remember, gratitude anchors worship, worship anchors our lives. Pasalamat talaga at magpuri sa Panginoon. Yan talaga yung mag-iangkor ng buhay. Remember, our God is a consuming fire. Next po. Sabi sa verse 29, ito yung tinuloy ko kanina, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. His holiness refines us, not destroys us. Yung pagiging holy ni God, yan po yung nagpaparify sa atin, hindi para kayo. Ang pagsubok natin, yan po yung nag-aaral sa atin para maging matatag. Tingnan niyo po yung grapes bago maging alak. Talagang nilalamutak ang grapes para maging alak. Tikman mo na yung alak. Oh, alak. Hindi mo alam kung gaano. Tapos ito pa, mas matagal naka-preserve, mas masarap. Mga kapatid, kapag ikaw ay nahasa na sa pagsubok, maliit na bagay. Walang ulam mamaya, Maliit na bagay. Nung nakaraan, wala ka kaming ulam ngayon pa kaya. mga ganun. So marunong na kayo mag-appreciate. Tandaan niyo ha. Kaya kapag nakaranas kayo ng shaking moment sa buhay niyo, Lord, ano po ang gusto niyo matutunan ko sa pagsubok na ito? Ganun po ang tanongin ni David. Hindi, Lord, bakit nangyari ka po, Lord? Mga kapatid, nasa ano tayo? Nasa mundo tayo. Huwag ka mag-expect na masaya lagi. Talagang ganun ang buhay. May ups and downs. But His holiness refines us. Ito po ay para, di ba yung ginto, bago maging ginto, inaano na sa buhay. Kasi hindi tayo, ha? Huwag kalimutan. Conclusion na tayo. Conclusion na. Remember, when life shakes, you belong to unshakable kingdom. Mayroong security kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kapag hindi ka pa sure sa kaligtasan mo, ano bang mangyayari, mamatay ka? Ngayon, hindi ka pa sure kung saan ka mapupunta, ay questionable ang buhay mo. You belong to an unshakable kingdom because you have a security in Christ. You are called with grateful worship because you are rooted in grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya ikaw po ay laging nagpapasalamat,
Ikaw po ay lagi nagpupuri dahil sa pagmamahal at pagkalinga ng Panginoon sa atin. Kaya huwag ka nang magdabo na mag-serve sa Panginoon. Huwag mo nang aluin yung time mo sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, kulang pa. Kung sa totoo lang, ang ginawa ng Panginoon sa atin. And number 3, you are invited to worship God with reverence and awe. Mga kapatid, remember, a life that pleases Him is our purpose. To honor and glorify God sa buhay mo. Kapatid, have you thanked God today? Amen. Yung thank na yan, gaano kalalim. Kayo po makakasabi. So as we analyze at magbulay-bulay sa kabutihan ng Panginoon, as we analyze yung kabutihan ng Panginoon, ma-realize natin, Lord, thank you. Kasi may unshakable kingdom ako. Lord, thank you, hindi nakabase sa tao yung pananampalataya. Lord, gusto kong magpasalamat